katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, October 21, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Dagdag sahod sa mga minimum wage earner at kasambahay sa Cagayan Valley Region. Approve na. Ipatutupad sa Nobyembre. Halos 2,000 bakanting plantilla positions binuksan ng DPWH. Posisyon ni Senate President Tito Soto tagilid. Aba? Kung babalik si Ping Lacson sa Blue Ribbon, minority bloc pumalag. DILG. Subok na matibay. Subok na matatag. Pati pala yun. Binalaan ng publiko. Pinag-iingat sa mga scammer na nagsusulisit ng donasyon. 2 minor de edad na rescue sa sex trafficking sa Maynila. At radio commentator sa Albay sugatan sa ambush. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Aprobado na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 20 hanggang 40 pesos na aumento sa sahod sa Cagayan Valley. Dahil dito ang minimum na sahod sa lahat ng sektor sa rehiyon ay aabot na sa 500 piso. Sa kasalukuyan, ang minimum na sahod ng mga non-agriculture workers sa Cagayan Valley ay nasa 480 pesos habang 460 naman sa mga nasa agriculture sector. Samantala, makakatanggap naman ang mga domestic workers sa rehiyon ng increase sa kanilang buwan ng sweldo at magiging 6,500 pesos na kada buwan. Epektibo ang nasabing taas sweldo simula November 5 ngayong taon. Samantala, halos 2,000 bakanting posisyon ang target buksan ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad nila ang mga empleyado ng ahensya na mag-a-apply sa mas mataas na posisyon kabilang ang job order employees. Git ni Dizon, una sa kanyang listahan ang pag-promote sa mga tapat, deserving at masisipag na tauhan ng DPWH. Layo ng hakbang na ito na mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat ng empleyado na umangat sa posisyon at mas mapabuti ang serbisyo ng kagawaran. I want to tell you that ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at mag-angat. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin. Yon, palakpakan! Yehey! Ayos! Meron bang DE position? District Engineer? Baka wala mo nang mag-apply dyan. Wala mo nang mag-apply. Mga JO to, magandang balita yan, kumbachero, pambalanse sa mga bad news sa DPWH kasi mga bagsakang moral ng mga taga-DPWH. Yung mga ibig sabihin hindi pa mga regular mga JO, mga casual job order, ayan. Pwede yan, ha? Wala nga lang district engineer pa. Wala pa. Wag niyo muna hangarin yun. Wag mo na. Alas 6:07, aminado si Senator Ping Lacson na magkakaroon ng seryosong epekto sa politika
partikular sa Senado kung mauupo siyang muli bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senator Lacson, binanggit sa kanya ni Senate President Tito Soto ang plano nito na ibalik siya bilang chairman ng komite. Gayunman, iginiit ni Lacson na kailangan nilang maging handa dahil maaaring lumikha ito ng dibisyon lalo na sa majority bloc at maging ang Senate leadership ni Soto ay maaari ring maapektuhan. Nagpahayag naman si Soto ng kahandaan na mawala ang kanyang posisyon bilang Senate President. Ganun sana. Kung yun ang kapalit ng pagbabalik ni Lacson sa posisyon, dagdag pa ni Soto, ayan, fear is a word I have already disregarded a long time ago. Sa Tagalog, sa Tagalog, fear is dapat hindi kasama sa newscast natin to pero binasa ko na rin. Fear is a word I have already disregarded a long time ago. Sa Tagalog, Ara, matagal ko nang tinanggal sa bokabularyo ko ang salitang takot. Yo, ganun yun. But why? I don't know. Alas 6:08 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Umalma naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pagdamay ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa minorya kaugnay ng kanyang pagdedesisyong magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Cayetano, hindi dapat na isama ang minorya sa pagdedesisyon ni Lacson dahil walaan niyang kinalaman ang kanilang grupo sa tensyon sa majority. Gate pa nito, mismong si Lacson ang umamin na ang kanyang pagbibitiw bilang chairman ng Blue Ribbon ay bunga ng internal conflicts o hindi pagkakasundo sa hanay ng majority. Dagdag pa ni Cayetano, noong tanggalin ang minorya sa kanilang chairmanships matapos ang palitan si dating Senate President Chis Escudero, ay hindi naman sila nagpasimula ng anumang drama, intriga o sisihan. Payo ng lider ng minorya, dapat manatiling nakatuon ang Senado sa katotohanan at hindi sa politikang nagdudulot ng hidwaan sa loob ng institusyon. Alas 6:10 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Nagbabala ang Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay sa mga scammer na nagsosilisit at humihingi ng donasyon gamit ang pangalan ng ilang opisyal ng ahensya. Ano raw hinihingi? Donasyon! Ngayon! Nakarinig lang. Sa inilabas na pahaing ng DILG, ginagamit ng mga scammer ang pangalan ni Secretary John Vic Remulla. At ang heya nito, yung Head Executive Assistant na si Attorney Kevin Carpeso para makapang-scam. Ilang mga opisyal ng ahensya at iba pang tanggapan ng gobyerno ang kinokontak din umano ng mga scammer sa pamamagitan ng Viber, Messenger at Signal. Magagaling tong mga scammer na to. Talaga? Hindi ba yung kinukwento namin sa inyo ni Kumbachero kahapon? BDO mismo. BDO mismo yung napasok nila. Nagme-message sa iyo, nakasulat. Mag-notification sa iyo. BDO, may message sa akin BDO. Kasi nakasulat, BDO. Talaga. Pag-check mo yung mga, sabi nga ni Kumbachero, yung mga previous messages mo, pag chinek mo, legit, andun. Kasama. Pero yung mga huling messages niya ay puro pang-i-scam na pala. Tiningnan ko yung petsa niyan, Kumbachero, nung October 16, Thursday. Ayan, Isip-isipin po niyo mga kababayan, kung na-scam po kayo at dahil sa may nag-message sa inyo na taga-BDO, hindi niyo naman masyadong pagdududahan yun. At pinindot niyo yung link at na-scam kayo, nawalan kayo ng pera, ang tanong, babayaran ba yun ng BDO? Yun ang tanong. Babayaran ba yun ng BDO? Yun ang tanong. Kaya sa pagkakataon na to, talagang kailangan tayo mismo ang maging mapamatsyag, mapanuri, matanglawi. Iba yun Si Kuya Kim. Si Kuya Kim na pala yun. Paalala po ng DILG, tanging sa mga beripikadong email, phone number at tauhan lamang ng ahensya sila nagpapadala ng mga mensahe. Patuloy na tinutukoy ng DILG kung sino ang mga nasa likod ng hindi otorisadong paggamit ng pangalan
ng ahensya. Ito, follow up lang doon sa BDO text na yun, ano? Tinitingnan ko ngayon, nung Thursday nga, pumasok yung mga text na yun na pare-pareho, 1, 2, 3, 4. Ang nakalagay, you have a transaction using your BDO online banking amounting to 15,899.54. If you do not recognize this transaction, cancel at ayun, yung link, yung kulay kakabahan ka ng konti. yung diba? kulay may kulay, basta't may kulay na mga numero o mga letra, link 'yon. Disregard this message if transaction is legitimate. So parang tunay ano. Talaga. Kasama siya sa mga text na mga naunang legit na text. Legit na text. Hindi ko siya pinansin nung Thursday. Nung Friday na, may text naman pala, please be advised that your card ending in 9109 has been permanently blocked and replaced due to suspicious activities on the account. Ito, tama ito. Totoo ito dahil may suspicious activity nga doon sa credit card ko. So tama na naman. Tama yung number. So nasingitan sila ng nasingitan ng nasingitan scam. sila. Ng mga scammer. Ulitin natin yung tanong, paano yung mga kababayan natin na nakapisil na ng link na yan at na-scam na? Nako, meron bang accountability? Meron bang accountability yung BDO doon? Yun. Kasi sinasandalan mo sila sapagkat ang BDO subok na matibay. Subok na matatag. ACS Balita. Ikaw na. Ako na ba? Alas 6:14 ang ating oras. Maya pa ba? Keko nga mga kabalen, gising na ba kayo? Na-rescue ng PNP ang dalawang babaeng minor de edad na biktima ng sex trafficking sa Tondo, Maynila. Unang na-rescue ng pulisya ang 14 anyos na babaeng napaulat na madalas lumiban sa klase at 4 na araw nang hindi umuuwi sa kanila. Batay sa ulat, madalas naispatang labas-pasok sa hotel ang biktima para makipagtalik sa iba't ibang lalaki kapalit ng pera. Inamin ng dalagita na maging ang kaibigan niyang 15 anyos ay nagbebenta rin ng panandaliang aliw, dahilan para agad din itong i-rescue ng mga otoridad. Inaanam ng pulisya kung may bugaw na nasa likod ng dalawang dalagita dahil madali silang nakakakuha ng mga kliyente. Sa ngayon ay na-turn over na mga biktima sa PNP Women and Children Protection Center Office sa Camp Crame para sa kaukulang documentation. Alas 6:15 na ng umaga. Magandang morning sa mga magtutubig sa National Irrigation Administration. Mga nagpapatubig. Ngayon kasi panahon ng anihan kumbatsero, nagre-ready na rin daw ang NIA para sa susunod na anihan. Ayun, dapat. Importante yan Ganun sana. Ang totoo nun, kaya lamang na lamang sa atin ng Vietnam sa rice production na kumbatsero. Dahil tuloy-tuloy yung kanilang patubig. Whole year round kumbatsero. Ganun dapat. Tapos yun nga, matindi ang government support. Yung government support. Sa mga magsasaka. Ayan. Kaya sayang yung naumpisa ni Administrator Eddie Gillian. Dapat ituloy-tuloy yan. Dapat yung parang contract growing. Yun. Kaya nga lagi tayong nakikibalita sa kanya doon sa contract growing. Importante po yan para sa ating mga magsasaka. Ngayon daw may namimili ng palay na 20 pesos per kilo, pero dito sa ano pangalan yan, kumbachero, sa Bukawi. Sa Bukawi, basta intercity. Yung mga bodega dyan. Kaya lang, dadalin mo pa dyan. Dadalin mo pa dyan. So, dyan daw pumapalo ng 20 pesos per kilo. Yung tuyo na. Yung gastos mong biyahe. So, palagay ko, iawas mo yung gastos. Mga bawasan ng mga 3 piso. 17 pesos. Medyo at least maganda-ganda na yung presyo na yun. Kumpara sa 8. Nako, nanang ko po. Kawawa yung ating mga magsasaka. Pag hindi nagbago yung sistema na yan, talagang palagay ko titigil ng mga magsasaka natin. Lalo pa, may balita ngayon kumbatsero na may isang bansa na hinahangaan natin na nangangailangan ng mga magsasaka. At hindi lang pa isa-isang kukunin nila, pamilya. Ganun. Pamilya ng mga magsasaka. Pwedeng lumipat sa kanila. Alam mo kung anong bansa yun? Ano yan? Japan! Japan? Yes. Sagot sa kahirapan.
Totoo po ito. Ang Japan ay mukhang may recruitment ng mga magsasaka. Ayan, pamilya. Tingnan ninyo, ang mga magsasaka ho sa Japan, mayayaman. Talaga, Oo, kumpatsero. kaya- Kasi naman medyo moderno ang kanilang pagsasaka din doon. Moderno. At ang sarap ng Japanese rice, di ba? Ganun ba? Wala pa tayo dyan. Para pag niluto mo pa yan, itanong mo kay Engineer Tony Nanggel. Pag niluto mo pa yan sa isang rice cooker na magaling, may rice cooker na gano'n eh. Ganun, naglalasang... Yung NFA rice mo, kasi dati pag sinabi mong NFA rice, medyo parang mababang klase. Mababang klase. Nagiging Japanese rice. Magaling Meron. naman. Ano ba yung... PM is the key. Napaka-negosyante naman itong kausap ko na to. Ayun o, Japan. Pero sa Nueva Ecija, meron din po kami, Japanese rice. Malambot din, malambot. Malambot din. Ayun, nako mukhang ganun na ho ang ginagawa ngayon ng Japan dahil ang mga kabataang Hapones ayaw na rin. Ayaw na magsaka. Tayo walang problema diyan. Nako, Basta maniwala kayo. Pagka nagkaganon, kumbatsero, hindi lang brain drain ang magiging problema ng Pilipinas, pati power energy drain ng mga Pilipino. Samantala, umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, nasa 10 sentimos kada litro ang taas presyo ng gasolina, habang 70 sentimos naman ang rollback sa diesel at 60 sentimos din ang rollback sa per liter ng kerosene. Ang panibagong price adjustment ay bunga ng panibagong paggalaw ng presyo ng crudo sa world market at palitan ng piso kontra dolyar. 6:18 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino ba tong ipinalit ng DPWH Secretary Vince Dizon sa nagbitiw? Ang bilis magbitiw nitong undersecretary niya, no? Nabanggit lang dito sa atin sa 2x2 ni Congressman Leandro Leviste. Maya-maya, nag-resign na. Well, actually, hinangaan ko yung kumbatsero. Pero kahit pa nag-apologize yata si di ba? Nag-apologize si Congressman Leviste. Hindi daw siya tinutukoy. Iba pala. Kaya lang, nabanggit na niya na yung pangalan. Pinanggit niya yung pangalan. So, nagkamali siya. Oo. Mali yung, mali yung yung infong na iparating sa kanya. Di natin yung palang nakipag-meeting ay hindi pala sa letrang hindi pala sa letrang P. Hindi sa letrang C. Letrang C? Oo, yung nakipag-meeting. Naku, nanang ko po. Congressman Leviste. Oo, iba yung tinutukoy ninyo. Meron ngang nakipag-meeting. Ano ba to? Parang bingo. Sa letrang C. meron nung nga palang nakipag-meeting pero hindi si Aray Perez. Aray, nako. Hindi siya. Iba. Nako. Pero may kapalit na siya. Si Aray Perez nag-resign na. Sabi niya ayaw niyang madama yung advokasya ngayon ni Secretary Vince Dizon. Siya kasi nakikipagbakbakan sa corruption. Baka daw ma-divert yung atensyon. Ayun na nga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:20 na ng umaga. Para di Pordos, Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:24 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Itinalaga ni DPWH Secretary Vince Dizon si Lara Maris Esquivel bilang Officer in Charge Undersecretary for Convergence and Technical Services ng Kagawaran. Si Esquivel ang pumalit kay dating Undersecretary Aray Perez na nagbitiw sa pwesto noong nakaraang linggo matapos magsumite ng irrevocable resignation. Ang pagbibitiw ni Perez ay kasunod ng aligasyon sa kanya ni Batangas Congressman Leandro Leviste bilang isa sa mga miyembro ng team ni Dizon na umano'y may koneksyon sa ilang kontraktor. Git ni Dizon, patuloy niyang tututukan ng pagpapatupad ng mga reforma at pagpapatibay ng transparency at integridad sa operasyon ng DPWH. Ang hinihiling ko sa inyo na tuloy-tuloy ang trabaho, pero tuloy-tuloy po ang reforma. At ang
reforma, hindi yan nadadala sa salita. Ang reforma ay nadadala yan sa gawa. At yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, nakasama ko kayo sa mga reforma ito. Yun po ang mag-uhusga sa atin lahat ng ating mga kababayan. Ang tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon. Overpriced o labis ang presyo ng mga materyales sa ilang mga proyekto ng DPWH. Ito rin ang binunyag ni Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 625.78 billion pesos budget ng kagawaran. Ayon kay Dizon, umaabot pa sa hanggang 30% ang overpricing sa mga materyales sa ilang rehiyon gaya sa presyo ng mga semento, bakal at iba pa. Dahil dito plano ng kalihim na tapyasan ang material cost para sa mga infrastructure materials sa kada rehiyon. Yung daw pong bus driver na binugbog ng naka-SUV sa silang road rage, nakipag-areglo. Teka, bakit siya yung nakikipag-areglo? Hindi ba dapat ang makipag-areglo sa kanya yung nambugbog sa kanya? Yung nanakit, ano? Kaya nga, kausapin nga natin itong yung investigador. Investigador. si RH52, Edniel Parosa. Coming, Edniel! Pinatawad Jerry at Anthony, pinatawad ng driver ng pampasaherong bus sa viral road rage incident sa Silang Cavite. Itong nambugbog sa kanyang lalaking sakay ng SUV. Yan ang nakarating na report sa Camp Crame, makaraang suspindihin ng Land Transportation Office ang lisensya ng sangkot sa panggugulpi. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpaareglo kaagad itong biktimang na pag-alamang 52 anyos pala at hindi isang senior citizen. Kapalit ito... Bakit ang tandaan na itsura niya, no? Akala natin, lolo na eh. Yung galaw niya, galawang senior citizen eh. Ang naalala ko nga, Jerry at Anthony, si Lotto King eh. Si Lotto King ang itsura eh. Ginugulpi. Kapalit yan ng bayad danyos, hindi bababa sa 40,000 pesos at iba pang saguti ng suspect na isang 33 years old na lalaki. Pakinggan natin si General Tuanyo. Ayon din po sa hepe ng Silang, nasettle naman po kinabukasan yung kaso at nag-execute po na affidavit of no interest to file criminal charges yung po driver ng bus. Pero may kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pag-repair nung nasira doon sa bus maaabot po ng 18,000. Napatid din sa Silang Police Station na yung nagmamaneho pala ng Hilux pickup nang mangyari itong insidente. Yung babae? Yung babaeng ayun, kita kaya nga eh. Nagalit daw yung kasama niyang lalaki ng babaeng sila ng bus driver at pagmumurahin. Dito na ginulpi ng lalaki ang driver at nakuna na nga ipinaskil sa social media. Pero sa kabila nitong settlement ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ang Silang PNP. Ang latest ngayon ay sila in coordination with Land Transportation Office para sa iba pang posibleng nalapag nitong pero paano yun kung sinuspindi yung lisensya ng driver kung wala naman siyang lisensya? Tsaka hindi naman pala siya nagmamaneho. Paano yun? Hindi mukhang ang itsura, Anthony at Jerry, nakapangalan sa kanya yung sa lalaki yung Hilux. Siyempre, LTO, ang tinitignan naman yung sasakyan bago nila i-suspend yung lisensya. Pero nung time na nangyari insidente, mukhang ang may hawak ng manibela ay yung babae. Kaya yan ang isa sa mga sinisilip ngayon ng PNP in coordination with LTO. Baka may iba pang violation na nalabag itong dalawang ito. So kahit pala hindi ka nagmamaneho, pwede kang tanggalan ng lisensya. Dahil mabagsik ka. Pwede. Halimbawa, napaaway ka sa bar. Ba't ka nakikipag-away? Tanggal lisensya. Di ba? Di ba yun yan? Parang ganun yun. Kasi normally ang pakialam lang nung LTO, yun habang minamaneho mo yung sasakyan, binigyan. Ang ano dyan na sige, paliwanag mo. Paliwanag mo, LTO, flying squad chief. Butil-butil tuloy yung pangit.
Mag-attend pa lang ako sa press con mamaya ni LTO Chief Marcos na kanila. Mamaya tatanong natin. Pero alam nyo, ang binabanggit, ang tinitinan kasi na LTO, lalo na kapag nag-viral, nakukunan kasi yung sakyan eh. So dumidepende sila dun sa model o unit o plaka ng sasakyan. Doon nila nakikita kung sino yung nakapangalan doon na I don't know kung paano nakuha yung pangalan ng lalaki, pero sabi ng PNP yung nagmamaneho nung araw na yon ay yung babae at hindi yung initial na pinangalan ng LTO na sinuspendihan ng 90 days. Pwede sigurong ang suspindihin nila dyan yung lisensya ng lalaki kung meron man sa mixed martial arts. Parang magaling, parang MMA fighter magaling, Ayun kung paano tinuhod. Lisensya na sa Games and Amusement Board. Hindi na LTO yun. Gab na nag-i-issue ng lisensya nun. Oo, pambihira tayo makakita ng road rage na gumagamit ng tuhod eh. Parang MMA Sana ito. Ayun Pero meron pa isa, di ba meron pa isa, Edniel, yung yung abogado daw, yung nilapitan din isang motorista. May baril ba yun? Mukhang yun ang lumalabas sa reports. At kaya takot yung nakasakay doon sa kotse Anthony, mukhang may police report na nga rin dyan at yun na nga rin ang lumalabas sa initial na report na may baril nga itong suspect dyan at mukhang may action na rin naman ng LTO na parehas doon sa dapat suspindihin ang lisensya sa baril niya. Pero hindi na LTO yun FEO na yun. FEO. Mamaya malalaman natin yung ilan pang mga update dyan dadayo dito sa Eastern NCR ang LTO chief. So yan muna ang latest mula sa Philippine National Police. Ako pa rin sa Edniel Parrosa, Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Mr. Jelom Tang, Lakyam Samsa, 6:33 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is dos. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ang bagong Quezon City Jail na malapit sa Sandigan Bayan ang posibleng maging bagong tahanan ng mga opisyal at kontratistang makakasuhan matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa pag-inspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla sa New Quezon City Jail sa Payatas, ipinakita nito na handa na ang jail facility sa mga sangkot sa flood control anomaly habang ikinakasana ng ombudsman ang investigasyon ngayong linggo. Tiniyak ni Remulla na walang special treatment na ibibigay sa sinumang sangkot sa katiwalian at maaaring isama sila sa mga ordinaryong kriminal. Samantala, sisimulan na ni Utol Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang preliminary investigation sa 6 na kaso ng mga questionabling flood control projects, isa sa Oriental Mindoro at 5 sa Bulacan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali.
maniwala ka. 2x2, hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2, mga textmates, mga text partners. Nakita nyo ba yung bagong boarding house na ipinagmamalaki ni DILG Secretary John Vic Remulla? Pakita nga ulit natin yung mga pictures. Dahil tama-tama ito. Tinan mo naman ang magkapatid parang, na inihanda nung mag-utol no? Itong mag-utol na Remulla. Sino ba mas matanda? Kung ako tingin ko mas bata si Sec John Vic Mukhang alam mo naman pagkakaharap natin si Secretary Boying, si Ombudsman Boying, si Ombudsman mas bata. So ang mag-iimbestiga ay ang Ombudsman, si Secretary Boying. Ang naghahanda ng kulungan ay si Secretary John Vic. Tama-tama yan dahil sa latest survey ng Okta Research, tugon ng masa, nako, historic daw po ito. Historic daw po ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang issue ng katiwalian ang naging most urgent national concern ng mga Pilipino. Hindi pagkain, Hindi pagkain, hindi laman ng tiyan, hindi trabaho, hindi sweldo, kundi ito pong corruption. Talaga naman nanggigigil yung mga Pilipino. At kaya sabi historic surge talaga naman in public anxiety over government integrity. Kailangan talagang may aksyon ngayon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kausapin na natin ang mas bata, si DILG Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka-Jerry. Pakidagdagan naman yung mas bata. May dadagdag ka pa doon. Sige. Mas makisig? Dagdag pa. Mas matangkad? Wag nyo na akong pilitin. Baka sumugod na rito Baka mapasugod na dito si Ombudsman at mapasabpi na kaming dalawa. Wala naman kayo sabpi na power. Siya meron. Secretary, parang talagang ready na pala yung kulungan. Ang hearing ay pagka nag-trial na ay dyan sa Sandigan Bayan. Malapit lang. Pwede isakay lang sa tricycle Ang lapit Wag naman. Napakalapit lang yan, Secretary. Talaga bang sinadya nyo na ipagawa ito o dati na yung facilities na yan? Hindi. Nagpagawa po niya si Speaker Belmonte ng speaker pa siya. Ngayon lang natapos po yung phase 3. Bagong-bago po yung kulungan na yan. More than ready para tanggapin kung sino man may indict. Kasi ito pinangmalapit sa Sandigan Bayan Ang detention center sa Krame, hindi na pwede dahil may mga high value targets kami na mga arrested na mga sindikato ng Chinese na kidnapper. Kung doon sulat sila, ini-interrogate. Matagal-tagal po ang TI niyan bago bumigay. Kaya hindi ho sila pwedeng ihalo doon. Baka sindikato sa sindikato maghalo kailangan nakahiwalay po sila dito po sa Quezon City. So good for how many borders po yan? Ilan ang capacity niyan? Hanggang 800 kaya namin. Pero ang gagamitin namin, siguro ang estimated namin 21 to 22 rooms, 10 rooms each, 10 persons per room. Walang special treatment kung big time contractor ka, kung senator ka, kung congressman ka, kung alalay ka, isa lang titirahan niya. Sama-sama, wala ho nung special cell para sa politiko. Wala po. Hindi katulad dati nung nasa
Krame. po sila. Custodian, One per room, air conditioned, pwede magsugal ng 3 araw ng tulugan. Grabe Ang conjugal visit doon, with or without marriage certificate, pwede. So ito, talaga, magiging very strict kami and we will adhere to the guidelines ng BAJMP. Wala pang nakakagamit nito, sir. Wala pa. Wala pa. Bagong-bago. Una. Buwan naman to. Teka muna, may nagtatanong, kumusta ho ang paliguan daw dyan ng mga sama-sama rin daw ba? Hindi po, wala pong yung madudulas sa sabon, hindi ko alam niyo yung susunod na niya itatanong. Nako, malulungkot si Hindi, saka yung sinabi niyo kanina kung may senador, Congress, para bang ang pakiramdam niyo, sigurado ba kayo na merong senador na makukulong dyan? Well, ito ang magsasabi naman dyan Sandigan Bayan At ang laging first resort ng Sandigan Bayan ay ang closest sa kanilang detention, sa kanilang hearing house. Ito ay ang hearing house sa Commonwealth. Ang pinakamalapit na at available and ready ay yung sa Payatas ng Quezon City BGMP. Oo. Ito pong ginawa nyo na to ay tingin ko grabe ang epekto, ang takot na inihatid nito, especially doon sa mga involved dito. Sinadya nyo po bang ipakita ngayon dyan at this time na ongoing yung investigation, at sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya ay sinisimula na rin ang preliminary investigation. Panakot nyo ba talaga yan? Dalawa ho yan Una, dapat makita nila kung saan sila pupunta. Paghandaan nila mentally, dapat siguro kung makita nila umamin na sila kung anong ginawa nilang mali, kaya na lang makulong ng matagal-tagal. Pero ang talagang bigger purpose ito ay para makita ng mga tao na seryoso ang gobyerno, na ikukulong talaga kung sino ang kasama sa katiwalian. Nahanda na kami na hindi ka magbibigay ng pabor, na ang nagnakaw ng lotion na 100 pesos, nagnakaw ng 100 ng 1 billion sa flood control, iisa lang ang titirahan nila. Oo. At saka yun nga, yung wala dapat na makita o maramdaman ng publiko na may special treatment na ibibigay sa mga politiko tulad ng mga nakaraan na nakita natin. In fact, Katunying, Jerry, mas hihigpitan pa namin kasi yung lahat ng jail guard namin, lalagyan na namin ng on-duty na body cam na hindi pwede ipatay habang naka-duty sila. So, habang umiikot sila, habang nakikita nila, at hindi walang pwedeng transactions jail guard kasi dyan ang corruption yan Yes. Kinakausap ang jail guard So, sa pagkakataon nito, wala akong communication. Hindi ho sila pwede mag-usap, hindi ho pwede humingi ng pabor, hindi pwede mag-abuso ng jail guard kasi ayun ang unang inaabuso tapos kinukurap o tinatakot. So, hindi na ho kami papayag sa ganun. Dapat po pala siga yung warden na i-appoint niyo dyan. Sino po ba ang warden? Ang warden nga doon, babae. Babae ang warden doon. Siga nga yun, pag babae, opo. Oo nga po. Pero ang ilalagay dyan ay hindi pa convicted. Hindi pa. Secretary, di ba? Hindi pa. Habang nasa trial. Ang ay during trial, BGNT kayo. Pero pag convicted ng court ng more than 7 years, doon sila lilipat sa Muntinlupa. Oo. Sa Bilibid na. Yung pong mga napapanood natin sa pelikula na kapag may bibisitang halimbawa ay kamag-anak, yung may telepono sa magkabilaan lang, yung talagang hindi may salamin. May salamin. Hindi nga magkakahawakan ng kamay, magkakatapatan lang ng kamay na ganun. May ganun ho bang segment o portion dyan sa lugar? Hindi naman po. Kasi hindi pa sila hindi pa sila convicted criminals. So may malaking mess hall, pwede magdala ng luto na pagkain between 9 and 5 p.m. 4 hours ng visitation right. Monday at Friday lang hindi pwede. May TV po dyan, access sa cable, ganun? Wala po. Ang meron lang po sila ay access sa landline. Tapos may conference room para sa mga abogado nila.
Yung pong cellphone, baka bawal. pwede ba Ay, maka-cellphone bawal yan? po yun. At saka Bawal kahit may cellphone sila, wala rin signal doon kasi katabi ng Payatas dump site to eh. Kaya mahihirapan po sila. Maganda nga signal dyan. Ano ba kayo, Secretary? Maganda signal dyan sa Payatas. Oo. Doon po sa kanila kasi dahil kulog po ng makapal na simento. May nang 1 bar lang na nakita ko. Doon ako eh. Tulog ng poste lang. Meron kasing nabanggit nyo yung Believe It. Sa Bureau of Corrections, meron silang may mga oras na pwedeng mag-internet yung mga nasa minimum security lang naman. Meron, oo. Apo. Diyan po. Meron naman po silang laptop na pwedeng gamitin pero only in conference with the lawyers or the family. Outside of that, for entertainment, for communications, bawal po. Matindi pala, no? Pero ang ganda ho ng facility. Pero pag-aari po ng gobyerno to, hindi po pag-aari ng mga pugante. Ng detainee. Ng mga nasa loob. Oo. Pero ang ganda ho nitong facility, ano? Magkano itong ginastos dito ng gobyerno? Ay, hindi ko po alam. Si Speaker Belmonte pa gumawa niya. Panahon pa ni Speaker Belmonte. Project niya. Parang huling wing na yata ito. Panghuling phase na to, no? Apa. Kaya sinara na po yung sa Kamuning, dito na po nilipat lahat sa Payatas. Hindi, ang pangit naman doon sa Kamuning. Yung sa Station 10? Sa Station 10. Naku, grabe yun. Ito, ang gandang tingnan, no? Para silang mga, hindi, parang yung napapanood mo talaga to sa pelikula. Pero yung sa Station 10, tsaka yung sa ibang mga kulungan, dito sa Pasay, pag yan na nakita mo, talagang hindi ka na gagawa ng krimen eh. Talaga. Parang matatakot ka eh. Grabe, maliliit na sabon dyan. Kaya nga eh. Saka, kinukwento nga namin, Sek, pag napunta ka sa, ewan ko lang, kung nagbago na, nung nagko-cover pa ako dati dyan sa Pasay City Jail, malayo-layo pa na amoy mo na panghe. Mapanghe. Medyo ganun nga. Oo. Kaya kung ikaw gagawa ng kalokohan, isipin mo, magbabago na ako. Talaga. Doon pa lang sa amoy. Kaya nga eh. Pero ito, magandang, pero kasi naman, kahit na sila ay nasa paglilitis, may mga karapatan sila, tama lang na maayos ang kanilang pasilidad. Hindi po ba, Secretary? Opo, at saka parehas naman. Ito ay pasiri, walang aircon po to. Ang shower niya nga, kita ulo habang naliligo para hindi walang ibang, kasi maraming pwede mangyari sa loob eh. Tama. So, tama po. Walang bawal po ang babae at lalaki magkasama sa kwarto. Kung mag-asawa kayo, yung babae nasa women's dorm, yung lalaki nasa men's dorm. So hati pala yan sa babae at lalaki? Yung babae, may ladies dorm. Opo. Ayun, Pero may conjugal visit room naman kami, pero kailangan magpakita po ng marriage certificate para po magsama. Yung ibang, kaya kung walang marriage certificate, pasensya muna. At wala muna. Ganun, hindi. Girlfriend, di pwede? Hindi po. Girlfriend o boyfriend, hindi po pwede. Totoo ba yan? Bakit yung dati, pwede? Basta may pasalubok kay Warden. Kaya nga may body cam na kami. May body cam na kami kung sinong pumapasok. Nakalag. Nako. Conjugal visit ward. Kailangan pakita, nakapicture yung marriage certificate. Sabi siguro nung contractor, ayoko nang mag-request ng conjugal visit. Misis ko to eh. Secretary, itong I'm sure nagkakausap din kayo paminsan-minsan ni Ombudsman Boying Rimulya. Meron po ba siyang binanggit na timeline na tol, mag-prepare ka na dyan, November, may papakulong na kami dyan ha? May ganun po ba? May nabanggit po ba siya timeline? Ang binanggit niya lang, magkakaroon ng right to speedy trials. So the minute ma-indict, bibigyan sila ng 10 hearing dates. Wala daw motion for continuance, yung walang delaying tactic. 10 hearing dates tapos promulgation na ng kaso. Ang bihira, parang sa Amerika, no? Oo nga. 10 hearing dates sa husgado, tapos na. Submitted for resolution. Ang request po niya ay magkaroon ng special division. So ang 7 divisions sa Sandigan, umaasa siya na magiging 20 divisions kukuha sa mga RTC at CA para maibuo. So ma-imagine po kung ma-indict ka, kung bigyan ka ng 10 hearing dates 4 times a month,
Once a week ang hearing date. So, in 10 weeks, tapos ang hearing nyo. Yes. Oo. So kung mag-uumpisa pala ang trial, say middle of November, mga bago mag-Valentine's, may kuha na tayo, may verdict na tayo. Opo, meron na po. Meron na po. Sana nga, ganun ang mangyari. Binasa po ni Kumbachero kanina, Sec John Vic, yung resulta ng survey. Imagine, historic po ito, kauna-unahan, na ang unang-unang gusto ng mga kababayan natin na pagtuunan ng pansin ay ang paglaban sa corruption. Number 1 po ito, talagang nanggigigil ang mga Pilipino. Kailangan talaga may masampulan yung new jail facility ninyo eh. Oo nga po eh. Kaya ako hindi ko naman nababasa yung survey niyo, pero sa pulso ko sa mga tao, talagang ngayon ang hinihintay nila. Kaya sabi ko, minabuti ko nang ihanda na yan at pakita sa tao na seryoso kami. Kasi baka akala nila, ano na naman parang La Cathedral doon sa Narcos. Oo, tama. Mag-good time habang nakakulong. Hindi na po pwede yun. Pag sa akin po, kailangan, if you do the crime, pay for the time. Ayan, correct. Well, Secretary, salamat po sa paliwanag. Thank you, Secretary. Hindi, dadagdag ko na ito. May nag-message sa akin, kamag-anak nyo siguro itong mas malapit sa inyo. Guwapo. Mas guwapo daw po kayo. Sinabi na po. Ayun ang hinihintay ko sa'yo kasi. Ayoko nga sabihin eh. Ito, kamag-anak nyo siguro nag-message. Thank you, Secretary John Vic. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Naalala ko tuloy, Kumbachero, dati merong isang proposal sa Congress na tatandaan mo pa siguro to eh. May nagpo-propose sa Congress na kung ikaw daw ay bilanggo, na gusto mong magkaroon ng special treatment sa loob ng bilanggo, magbayad ka. May bayad. Di ba mayroong ganung proposal dati? Mayroong ganung proposal. At malaki yung bayad. At malaki bayad. Kung ano ba tawag doon sa mga white-collar crimes? Mga white-collar crimes. Yung mga mga stock market, stock manipulation. So itong flood control, white-collar ito? Parang ganun siya eh. Yung ibig sabihin, hindi ka pumatay. Hindi ka pumatay. Ngayon, kung gusto mong medyo maayos ang buhay mo, bayad ka, pero napakalaki ng babayaran mo. Milyon. Naka-aircon ka, tapos meron kang sariling lutuan, pwede kang... Pero walang cellphone, walang cellphone. Yun lang ang mga wala, yung mga access sa labas. Yung maginhawang buhay, ibibigay sa'yo. Pero bayad ka ng pagkamahal-mahal. Bayad ka ng malaki. May ganun pong proposal. Official po yan. May bill po na i-file tungkol dyan. Hindi lang nag-prosper. Dahil nga... Hindi kaya contractor ang nag-file ng bill niyan? Yun nga eh. Hanapin nga natin. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam, Gochap, Chithun. 3 minuto na lang. 7:00 na. Makikanta sa next. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Good morning, Attorney Ronnie Heron ng Pag-ibig. Kumusta ba ang pumapag-ibig dyan? Sabi niya, Batanggenyong makisig daw ang BJMP Chief. Si General Ruel Rivera. General Ruel Rivera. Meron kayong bagong facility. Ayan. At magandang umaga kay Kuya Danny Flores. Binabati pala natin ang happy 82nd birthday si Ate Baby Flores dyan sa San Pablo, Laguna. Kumusta ba yung mga pesang dalag natin dyan? Sarap yung pesang dalag yan. Meron pa ba? Meron pa bang nahuhuling dalag dyan? Sa San Pablo, meron. Ano yung mga talapia dyan? Ano yung mga dinadayong mga tourist attraction dyan? Yung mga Seven Lakes. Ganda yan. San Pablo. Saka dito sa Pilipinas, napakarami talagang magagandang lugar. Ang kailangan lang talaga, Kumbachero, ay access.
makapunta ng maginhawa o maaluan ng ating mga turista, local tourist local tourist pa lang. At saka syempre, pagka nandiyan naman ang mga local tourists, ay wag niyong tatagain. Yun wag po niyong tatagain para magkwento sa iba at sabihin, doon sa Seven Lakes, napakababait ng mga tao dyan. Mga tao. Ang sasarap ng pagkain. Mura pa. Ayun. Paano ka naman? Di ba? Di ba ating Irene Messina, ayan, lagi daw siyang nakatutok. 24 oras at binabati lang niya si Regional Director Attorney Ramir Makatangay ba o Makantangay? Makatangay ng BIR Region 9, San Pablo. San Pablo, Laguna. Na palagi raw nakatutok. 24 oras. Kaselo Lagmay, maganda morning. Binabati po natin si Tatay Bonnie Aporo. Tama po, Tatay Bonnie, meron talagang ganun. Pati po sa ibang bansa, meron talagang actually private yun private prison facility. Private prison facility. Pero nag-o-offer ng ganun. Nag-o-offer po kumbaga, kakontrata ng gobyerno. Sila ang nagpatayo ng pasilidad, bayad, kumikita pa ang gobyerno dito sa mga... Yun nga pala magandang negosyo, no? Ay, lalo yan, no? Kung meron kang lupa na hindi mo ginagamit, patayuan mo ng ganyang pasilidad, ano? At i-offer mo sa gobyerno. Sabihin nyo sa mga, sabihin nyo sa Kong, pag nakulong ka, dito ka makukulong. Ang ganda rito. Ang ganda rito. At alam mo ba, meron kang special highway dito, palabas. May tunnel ito. Kasi kesa naman yung nababalitaan natin na binibigyan ng VIP treatment sa Bilibid, nakakagamit ng cellphone, nakakapag-transact ng business, etc. Talong-talo tayo. Nagpa-party-party. Kaya nga mabubusit ka lang ng ganun At sana naman kumbatsero, may makulong na talaga. May makulong, ano? Yun ang maniwala ka kahit saan ka magpunta. Ang bukang bibig, flood control. Ayan. Estudyante, tricycle driver, jeepney driver, tindero, magtataho. Ang pag-uusapan nyo lagi pagka napahinto kayo at bumuka bibig, corruption sa gobyerno. Talaga. At dito tumatak talaga ng gusto, hindi lang yung salitang ghost Pero yun na kasi yung pinakasukdulan ng kasamaan dati 20%, 30% napapabayaan pa natin yun. So 40, 50, 60, 70%, hindi na nakontento 100% na kinuha Actually, huwag kayong magtatampo, huwag kayong magagalit. Ito pong katiwalian sa pamahalaan, including ghost projects, matagal na pong nangyayari. Hindi lang po ganito kamulat ang mga Pilipino sapagkat kwentuhan lang. Kwentuhan lang, may ganun nga, may ganun. Pag pumunta ang COA, hindi ba, naalala nyo, pag kumbatsero, nag-hearing sa Congress dati, sabihin nung nag-iimbestiga dahil may oversight function po ang Kongreso, sabihin ba't yung COA hindi nag-iimbestiga dyan? Nagpunta po yung COA auditor natin, pagdating po dun tinakot po nung mga guns nung politiko dun, hindi na ho nag-imbestiga. Tapos, pamimiliin ka, COA, yun daw COA, hindi Commission on Audit. Commission or Audit. Ayun, ibig sabihin, mamili ka na lang, buhay mo ayaw mo man, mapipilitan ka. Matagal na po yan, huwag ring magagalit sa atin. Lalo na po dun sa bandang Mindanao. Yan, sa Mindanao. Katakot-takot na pera na po ang ibinuhos ng gobyerno sa Mindanao, pero pagpunta nyo, marami pong mga lugar, wag din po magtatampo, lalo po dyan sa farm areas, laging yan po ang nababanggit. Hindi ba yung mga ampatuan? Naalala yung mga ampatuan? Kaya nga, kumbatsero, yung sa Mindanao, parang sa atin, sa kultura nating mga Pilipino, parang hopeless Parang isinuko mo parang pagdating sa Mindanao, okay. Pero dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, nangyari ang ganyan, kasumpa-sumpa na. Talaga. So, kaya Juan, sabi ng mga Pilipino, 31% pala, kumbatsero. Alam mo kung ano pinanggalingan ng porsyentong ng 31% na nagsasabi ngayon na ang most urgent concern is corruption.
from 31% mula sa dating 13% lang. 13 lang ang sabi, corruption. Ang nangunguna sa kanilang issue. From 13%, humataw ho ito ng 18 percentage points at umakyat ng 31% na nagsasabing priority ang corruption. Dapat mamulat ang mga namiminuno sa bayan natin dito. Hindi po pwedeng puro amba. Yung ba, kumbaga sa suntok, puro ganun. Pakawalan nyo yung suntok. Pakawalan po ninyo ang, kung may hawak man kayong 2x2, ihataw po ninyo yung 2x2. Hindi po pwede na walang makukulong na malaking isda dito. Hindi po pwedeng ang makukulong taga DPWH lang. Hindi po pwedeng ang makukulong kontraktor lang. Kailangan po makulong yung pinag-ugatan ng lahat. Yung gumawa ng budget. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, magiging kulungan ng mga kakasuhan sa flood control scam. Nakahanda na! Pangulong Bongbong Marcos ramdam ang sentimiento ng mga negosyante sa isyu ng katiwalian. Corruption, second top concern ng mga Pinoy ayon sa survey. Singil sa kuryente tataas sa susunod na buwan. DOTR maagang nag-ikot sa ilang bus terminal bilang paghahanda sa undas. Mga tauhan ng PNP sa Mountain Province gumamit ng ambulansya DEPA para dalhin sa ospital ang isang babaeng pasyente. At fuel tanker bumangga sa isang truck bago sumabog. Driver patay, 5 sugatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Ang laki po ng balita ngayon sa Amerika. Yuel, pakicheck mo nga. Yuel, pakicheck nyo, Mother, yung report tungkol sa nagkasigawan na naman at nagkamurahan mismo si Donald Trump at si Zelensky. Hindi ba nung nakaraan nagpang-abot na sila nakaharap ang media? Meron pong report that Donald Trump was cursing and got into another shouting match with Zelensky. Hindi ba't gusto niyang magkaroon ng ceasefire na dyan sa pagitan ng Ukraine and Russia? Ukraine at Russia. Mukhang bomalabs, kumbachero. Dahil sa meeting po yata, ang bukang bibig nitong si Donald Trump, lahat ng damdamin, ni Putin. Parang representative siya, ni Putin. Ayun. Hingi tayo ng storya dyan, Yuel, dyan sa, alam mo naman, kailangan updated din tayo sa mga nangyayari doon sa amin. Kahit di kami nakakauwi ni Kumbachero. Oo nga, makabalita man lang. Makabalita man lang tayo dyan sa atin sa Washington. Pangunahing balita. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga.
Sa detalye ng ating mga balita, nagliyab at sumabog ang isang fuel tanker sa barangay Malinaw, Ilaya at Timonan, Quezon. Patay ang driver nito na naipit sa loob ng sasakyan habang sugatan naman ang 5 iba pa kabilang ang 3 minor de edad. Batay sa ulat ng pulisya patungo sa Bicol Region, ang fuel tanker at binabagtas ang kurbadang bahagi ng Maharlika Highway. Naku, laging may kondyan, yung kurbada na yan nang pumalya ang makina nito dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Sumalpok ito sa nakaparadang sirang truck bago bumanggang muli sa dalawa namang tricycle. Sa lakas ng impact ay nagliyab ang fuel tanker at sumabog at nasunog ng buhay ang driver nito. Doon sa itsura ng kalsada, mukhang talagang madulas Ayun, no? Ayan, no, may basa, tapos may mga putik. Nako po, talaga naman. Samantala, nasukat naman ang pagkabayani at kahandaan ng kapulisan ng 1st Mountain Province Provincial Mobile Force na tumugon sa tawag ng kanilang tungkulin, kaya maraming netizens ang sumaludo sa kanila. Sa pamumuno ni Police Executive Master Sergeant Darius Wanawan, rumesponde ang grupo sa isang babaeng pasyente sa sitio Alipudupud, Utukan Norte sa bayan ng Bauco para dalhin ito sa pagamutan. Naging hamon sa grupo ang sitwasyon dahil bukod sa hindi makalakad ang pasyente ay hindi rin madaanan ng anumang sasakyan ang daan patungo sa bahay nito. Bagaman matarik ang daan sa kabundukan, hindi nagpatinag ang grupo at sa halip ay nagtulong-tulong para dalhin ang pasyente sa highway sa pamamagitan ng ambulansya di paa. Tinatayang 2 kilometro ang nilakad ng mga pulis bago nakarating sa highway at naisugod sa pagamutan ang pasyente. Pinuri naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang ipinamalas na kabutihan ng mga pulis at hinimok ang iba pa na ito'y magsilbing inspirasyon sa pagsisilbi sa bayan. Alas 7:14, nagsagawa ng surprise inspection si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa ilang bus terminal sa Pasay City at sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange bilang paghanda sa undas. Sa terminal sa Pasay, ipinag-utos ni Lopez na ayusin ang mga kubeta. Tama yan, Secretary Banoy. Importante po yan. Ayusin ang mga comfort rooms. Dagdagan ng mga electric fans. Talaga. Siguraduhin may online booking services at ipascale ang presyo ng ticket. Sinabi ni Secretary Lopez na bubuo rin ng steering committee ang LTFRB at DOTR road sector para matugunan ang underutilization ng ikalawang palapag ng PITX. Kaya nag-usap na rin kami ng PITX management na sabi namin pagdating sa UNDAS or even before the UNDAS, we're going to deploy additional personnel from DOTR, LTO, LTFRB, SAIC, at saka mga Coast Guard natin to augment the security. Kasama na rin po ang PNP natin, kaya nagpapasalamat po kami sa DILG at sa PNP natin. Again, napaka-importante po ng seguridad sa mga panahon nito. Ang tinig ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng ginawang pag-aproba ng Energy Regulatory Commission sa panibagong taas singil sa feed-in tariff allowance o FIT-all na aabot sa 74.3%. Ayon kay ERC Chairman at CEO Francis Saturnino Juan, magre-reflect ito sa November Power Bill. Aabot sa 21 centavos kada kilowatt hour ang FIT-all rate mula sa kasalukuyang 12 centavos. Ang FIT-all ay singil na ipinapataw sa lahat ng consumer upang bayaran ang mga renewable energy sources gaya ng solar, wind and hydro power. Pondo ito ng National Transmission Corporation para mabayaran ng mga reproducers at maiwasan ang pagkantala sa kanilang kompensasyon. Pantay-pantay ang magiging trato ng BJMP sa mga opisyal ng gobyerno at pati na sa mga kontraktor at iba pang sangkot sa flood control scandal sa bagong Quezon City Jail.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang magiging special treatment sa mga senador o congressman o mga mayayaman sa naturang pasilidad malayo sa ginawa noon sa Camp Crame Custodial Center. Layon din ayan ng pagpapakita sa bagong city jail na makita ng mga sangkot sa flood control mess ang kanilang magiging kalagayan. Una, dapat makita nila kung saan sila pupunta. Paghandaan nila mentally, siguro kung makita nila, umamin na sila kung anong ginawa nilang mali. Kung na lang makulong ng matagal-tagal. Pero talagang bigger purpose ito ay para makita ng mga tao na seryoso ang gobyerno na ikukulong talaga kung sino ang kasama sa katiwalian. Nahanda na kami na hindi kami magbibigay ng pabor, na ang nagnakaw ng lotion na 100 pesos, nagnakaw ng 1 billion sa flood control, iisa lang ang titirahan nila. Sinabi ni Remulla na nasa 200 ang kayang i-accommodate ng bilangguang ito. 21 rooms, 21 selda, 10 borders per selda. Kumpatsero? Correct. Ang bagong jail wing ay matatagpuan sa Payatas at kaya nitong mag-accommodate ang hanggang 800 detainees. Ang bawat selda ay may 5 bunk beds, toilet, shower at lababo. Bukod dito, ang bagong city jail ay mayroon ding pasilidad tulad ng infirmary para sa mga pangangailangang medikal at iba pang amenities tulad ng sunning area. Kung gusto mo na magpathan. Basketball court. Ayun. Ay, si Kwan mahilig sa basketball. Sino? Si Bryce saka si D. Alcantara. Ganun ba? Receiving area at chapel. Yun, kung gusto na nilang magdasal, may chapel. Kung gusto na nilang magbagong buhay. Ayun. Magdasal ka na. Ramdam ni Pangulong Bongbong Marcos ang sentimiento ng mga negosyante sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Reaksyon ito ng Malacanang sa panawagan ng malalaking business groups na gumawa ng mabilis na hakbang ang Pangulo laban sa talamak na katiwalian sa infra projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Pangulo ang mga nararapat na aksyon para tugunan ang problema, kabilang narito ang pagtatatag sa Independent Commission for Infrastructure. Kagad namang iniutos ng ICI ang pag-freeze sa mga ari-arian ng mga taong sangkot sa anomalya, nagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order sa mga sangkot at inirekomenda na sampahan ng kaso ang mga ito. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Si Yusek Claire Castro. Sisimulan na ng Ombudsman ang preliminary investigation sa 6 na anomalyang flood control project sa bansa. Kinumpirma ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga unang isasalang sa investigasyon ng Ombudsman ang 5 ghost project sa Bulacan at dike project sa Oriental Mindoro. Samantala, suportado ng Ombudsman ang pagbuo ng Sandigan Bayan ng mga bagong guidelines para sa pagpapadali ng usad ng mga kaso. Nilinaw ni DPWH Secretary Vince Perez na ang Vince Dizon. Vince Dizon ito, mother. Si Vince Perez, dati Energy Secretary. Oo nga, naalala niyo si Secretary Vince Perez. Pinagsama niyo si Aray saka si Vince. Nilinaw ni Secretary Vince Dizon na ang utos sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ay ireforma ang ahensya at hindi ano daw? Depensahan. Hindi depensahan. Ito sa harap ng mga nabunyag na katiwalian sa flood control projects. Ito ang sagot ni Secretary Dizon kay Senator Bam Aquino sa budget hearing matapos nitong igit ang kahalagahan ng paghimay sa mga detalye ng disenyo at katumbas nitong presyo tulad ng ginawa nitong investigasyon sa disenyo ng mga classroom sa hiwalay na pagdinig. Ayon kay Secretary Dizon, kasama sa tinutukoy niyang reforma ay ang pagbabago sa presyo ng mga proyekto. Okay. Yun. Kaya pala. Mr. Chairman, if I may reflect. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. Yun, si Secretary Vince Dizon.
Susunod! Tito Boy! Sino itong aktres na chinugi? Ha? Chinugi Nino? sa isang sikat na teleserye. Matapos daw puntarayan at awayin ang bida sa serye. Ang bira yung bida inaway. Kontrabida yan. Kontrabida nga ito. Ang bira patis naman. Talaga naman kapag may bida, may kontrabida. Talaga. Kaya lang bida rin daw yung actress dapat bida yung ugali niya. Dapat. Tinarayan yung talagang bida. Nako. Patay tayo dyan. At ano ba to? Sa loob ng nakalipas na 10 buwan, nakaka-22 pa lang daw na nakukumpleto ang DPWH na mga classrooms. 22 pa lang. Ay, naku naman. Out of 1,700 na target. Ipasa na mga classroom yan. Classroom. Ipasa na natin sa private sector yan. Baka mas maraming magawa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:23. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mission Impossible na nga ba? Na masosolve pa ang kaso o ang mga problema natin sa classroom backlogs. Yung shortage sa classroom. Grabe to, kumbachero, ha? Nakita mo ba yung only 22 out of 1,700 na target na matapos ngayong taon na mga classrooms pa lamang ang nakukumpleto. Kaya pala sabi ni Senator Bam Aquino, sumasakit daw yung puso niya. Oo, sumasakit. Sino ba naman na hindi sasakit ang puso dito? Kausapin nga natin si DepEd Secretary Sani Angara. Secretary Angara, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, sa lahat na nakikinig sa DZRH. Opo. Tama po ba itong numero na to? Only 22 out of the target na 1,700 lamang ang nakumpleto ng DPWH? Mukhang tama ko kasi sila po talaga gumagawa ng mga classroom itong nakaraang mga taon dahil may provision po sa batas ng budget, yung General Appropriations Act, na nasa kanya lang talagang kapangyarihan. Ay, ganon? Kasi gumagawa rin ng DepEd dati. Tapos, so, ngayon talagang binigay lang sa DPWH yung kapangyarihan ko. Pero ang budget nasa DepEd muna bago ipasa sa DPWH. Ganun po ba? Tama po yun. Yung budget na sa amin, i-identify namin ano yung mga schools na nangangailangan po ng mga classroom. Tapos ibibigay natin. Sila magpapagawa. Pero pinapakontrata rin ho nila. Hindi naman mismong DPWH ang gumagawa. Di ho ba, Sek? Yes, opo. Nagbibidding ho ang DPWH. Tapos mga contractor ang gumagawa ho ng mga classroom. Hindi nyo po ba inaaway yung DPWH pagka mabagal silang gumawa? Ay, isinukulit ho namin kasi medyo tumatagal din ho yung mga papel. Opo. Pero ngayon, 22 pa lang? 22 pa lang. Out of tama po ito, 1,700 sana ang target ninyong matapos. For this year? For this year alone, Opo, sana. Mario Sepe, ano na? Matatapos na Oktubre. Opo. So, buta namin na yung budget ay ganun ho. So, ang gusto namin, itong 2026, at meron kaming binigay na provision sa DBM na ilagay dun sa NEP o yung draft budget law na hindi lang DPWH ang pwedeng gumawa ng salita lang. Pwede namin ibigay yung pondo sa local government units. Pwedeng gumawa ang probinsya, pwedeng gumawa ang lungsod, pati first class municipality kung kaya nila. Pwede rin silang gumawa ng classroom. Kasi nakita namin bumagal ho talaga yung construction. Pero Secretary, ano po yun? Totally ay aalisin na sa DPWH ang responsibilidad dito? Hindi naman ho. Dahil siguro may mga lugar na baka DPWH lang may kayang gumawa dahil malalayo yung lokasyon, mga tinatawag na last mile schools. So hindi namin gustong tagayin. Gusto lang namin na mas maging efficient yung
So may flexibility tayo dito sa ilalim ng provision na ito. Teka mo muna, akala ko ba hindi naman sila mismo ang gumagawa, kundi pinapakontrata din nila. Adi kayo na ang makipagkontrata. Pwede hong DepEd, pwede rin ho yung local government. Pero yung local government po, nakita namin medyo mas mabilis kumilos. Oo. Saka yung kumbachero, yung expertise niyan siguro, yung mga bidding sa mga construction hindi naman DepEd yan no? Wala ho masyadong kita sa school building, Secretary. mas marami kita sa flood control. Kaya hindi siguro na hindi pinag-uutuunan ng pansin. Yun. Malamang ho, hindi talaga priority ng department. At sa dami ho siguro ng ginagawa nila. Pero nakakalungkot ho dahil ito talaga yung pangangailangan ho ng bata, ng lipunan. So doon po sa binabanggit yung flexibility, Secretary, gagawa pa rin ang DPWH tapos i-download ninyo sa LGU, pwede LGU, sabi nyo, probinsya, syudad, first class municipality. Siguro po, yung napag-usapan natin dati na parang PPP, yung private sector na ang gumawa. Pwede ba yun? Secretary, pwede ba yun? Yung mga, Yan ay isang modality din o isang paraan na mapabilis din ho yung construction dahil nakita natin nagawa na ho yan nung panahon ni Brother Army ng Secretary at nakagawa ng siguro mga 14,000 classrooms din ho yan dahil bulto-bulto ho yung pagbibid imbis na magpapabid ho kayo ng isang building na 10 classrooms or 20 classrooms, magpapabid kayo ng 1,000 classrooms sa isang lugar. Para i-package nyo na po yun. So, yun ang meron tayong proposal ho for 105,000 classrooms. Kailangan pa ho ba ng batas niyan, bukod na batas, Secretary? Hindi na ho. I-approve na lang ho ng DepEd o yung dating NETA dahil may proseso ho yung PPP. Dadaan ho ng PPP Center tapos dadaan po ng DepEd. Ano ang sistema doon? Yung private sector ang gagastos mo muna, mamumuhunan, tapos at saka na lang babayaran ng DepEd? Ang tawag mo niya is build, lease, and transfer. Kasi BLT. 10 years parang nililease o kinoconstruct na ho yun ng pribadong sector, magbibid ho sila. Tapos 10 years to pay, parang installment ho yun. Tapos for 10 years, yung pribadong sector ang mag-maintain nung building. May maganda, ano? Tapos sa kanila, after 10 years, tayo na. Yung ginawa ho natin, bandang 2014, 2015, 2016, 10 years to pay ho yun. So, binayaran natin, I think last year lang ho yung huling taon na nagbayad. Hulog. Pero gawa na ho yung kilitaran. Napakita nagagamit na. Pwede po bang gawin na natin agad yan sa 2026, Secretary? Mukhang mai-roll out na ho natin ng 2026 at pinamamadali na ho ni Pangulong Bongbong. Tsaka dapat yung hanggang 4 story ang pinakamababa ng gagawin na school building, Secretary, para yan talagang sitwasyon mo Jerry dito sa mga lungsod, sa Metro Manila, sa NCR. Wala na ho talagang lupa at ang gagawin dyan, yung mga lumang 1 story, yung mga dating gawa pa nung panahon ni ang ama ni Pangulong Bongbong, baka kailangan sirain pa. Sirain na. Wala na nga. Tama, wala nang lupa. Sa probinsya, walang problema Medyo malalapad ang lupa natin dun Tama ho yun. Pwede po bang mag-request tayo na 25 years to pay? Baka walang sumali. Walang magbito. Pero mas mapapamahal yun kapag matagal, mamahal. Maaari kasi yung interest yung interest dahil sa interest. So pero yung 10 years po, Secretary, palagi ko sabagay na sabi niyo nga nasubukan na natin yung 10 years ay napaka-ikling panahon po yun. Magugulat ka lang. Kayo na ang nagmamanage ng eskwelahan na yun transferred na yun. Ano po? Kabilis na. Po, yung mabilis naman ho yung 10 years dahil yung construction 1 to 2 years. So at saka mukhang maraming interesado mag-participate dahil nag-market scoping activities ho kami. Ibig sabihin, tinanong namin sa pribadong sector sino yung mga interesado. At mukhang interesado yung mga construction company. At interesado din po yung mga bangko
para i-finance itong mga... Tsaka may pera naman ng gobyerno may pambayad naman talaga. Paano, Secretary, sa lupa? Anong sistema? Kanino yung lupa? Kunahin ho natin yung mga eskwelahan na may lupa available na lupa. So yun ang trabaho ko ng DepEd. Hahanapin yung mga buildable sites. So available space, gagawin na po yung mga soil testing, kung anong kakayanin po ng lupa. May mga ganong klaseng kailangan gawin bago mag-construct ng mga klase. Opo. Yung pong napag-usapan natin nung nakaraan, ang presyo ng gobyerno sa classroom, per classroom, is about 3 million ba, Secretary? Parang 2.5 to 3.5 million. Yun ang tingin ng DPWH. Opo. Standard yung sukat, may CR. May CR po yun, ano? Opo. Ngayon, kapag ka po nag-PPP, dapat hindi rin lalayo doon yung presyo dahil bultuhan yun wholesale kumbaga Opo. Minsan baka mas mababa. Mas mababa pa. Sa ilalim ng PPP dahil baka may yung tinatawag na economy sa scale. Yes, correct. Kamura ko. Mas makakatipid pa ang gobyerno. Naku, sana po magawa na to at ano po ba target ninyo bago mag 2028? Mga ilang classroom sana ang makukumpleto? Bago mag 2028, maumpisahan na ho yung 100,000. 100,000? Ay, naku. Maumpisahan, hindi matatapos. Hindi matatapos. May 3 phases ho yung proposal ho namin. 15,000, tapos 40,000, tapos 50,000. And may separate approval processes po yun. Yes. Pero may importante po, umpisa na. Iyon ang importante. Last question po, no isang araw po, nag-uusap kami ni Kumbachero, ewan ko ba to si Kumbachero, kapapanood ng TikTok. Nakakita na po yung bang comparison ng mga lumang teacher. Napanood nyo na ba, Sek? Yung ang tanong ho ni Kumbachero dito, palibasa ay masyado po siya natutokso dun sa pakending-kending ng mga teacher. Okay lang daw po ba yun? Okay lang po ba na mga teacher ngayon pagiling-giling sa TikTok? Ang importante po siguro yung maingganyo yung mga bata na patuto. Siguro kung creative yung kanilang mga teacher, di ba okay din dahil maraming kompetensya ngayon sa social media. Mas gusto na basahin ng bata yung mababasa sa internet kaysa sa eskwelahan. So sa akin, kung ano yung makukuha yung kiliti ng bata, yun ang importante. Para makuha yung attention nila sa paraan ng pagtuturo. Sige, Kumbachero. Pero yung pagpo-post sa social media, ito lang, medyo, ito. Hindi mo sa tugtog pa lang talagang hindi mo pa nakikita, Secretary, mapapainda ka na So may imagine, hindi mo pa nakikita, may imagine mo na kung ano yung movement. Patingin niya. Kung ano yung isinasa. Secretary, i-describe kasi. Yan yung mga teacher noon. Mga teacher ngayon, noon. Hindi, siguro ang tanong lang doon, okay naman na to get the attention of the pupils o yung estudyante sa classroom. Pati actually may iba't ibang pamamaraan. Ang tanong po ay yung naka-uniform pa kasi. Naka-uniform yung teacher, tapos medyo meron pa nga biglang tatakbo tapos magpapadulas. Naka-uniform, tapos pagtayo biglang sasayaw na gano'n. Yung teacher na babae. Wala ba tayong policy doon o tingin nyo okay lang, wag lang malaswa? Wag lang ho yung malaswa or yung hindi na maganda yung ginagawa siguro. But yung hindi contrary to public policy or moral ikaka. So open-minded pala. Yan naman kainama kay Secretary Shani. Open-minded po kayo. Hindi, tama yun. Minsan kailangan maging creative ka, Kumbachero ang daming kaagaw Secretary, sa pagtuturo. Ang daming kaagaw. Kaagaw sa attention ng mga bata. So sa akin, yun ang hamon ng mga teacher ngayon, paano makukuha nga yung attention at yung mapamahal sa yung love of learning pa. Mapamahal sa pagbabasa, tulad ng mga
nung araw. Yes, sir. Ay, nga pala, kumusta si Yusek Trijiv Olaybar? Kailan babalik? Di ba siya kinlear na? Nakalive ho. Apo. Mukhang wala namang wala namang kaso. Wala nga eh. Mukhang na-rule out naman yung sinasabi ng mga ibang testigo. So, pagka ganun, baka pwede na bumalik. Pabalikin nyo na, baka nasobra na ng bakasyon eh. Baka tumaba. Secretary Sani, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat, Katunying Kajay. Magandang umaga po. Ako excited ako dun sa kumbatsero, dun sa PPP. Ayun, tama. Yun ang mukhang yun ang paraan talaga. Hindi ka pa magpapaluwal, ang gobyerno hindi agad magpapaluwal kasi ang private sector ang magtatayo, kaya build, yung build, lease, transfer, BLT, build, lease, transfer. At pagkatapos po ng 10 years, ang gobyerno na ang magmamanage at magme-maintain. Ayun, kaganda. Nung eskwelahan. Mas mabilis gumawa private sector eh. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 7:43 ng umaga. This time check is brought to you by Berna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2-4-2. Ay. Congratulations ulit sa bagong Brigadier General. Si General Hansel Marantan ng Highway Patrol Group. HPG. Highway Patrol Group. Ayan. At si Yusek Monilagan. Magandang morning. Yusek Mon. At happy anniversary pala kila Alan tsaka Marita. Aba. Encarnacion. Ilang taon na ba yan? 40 years na yata sila eh. Oo nga. Congratulations sa happy anniversary. Happy anniversary. Gayon din kay Director Michael Kapati ng MRT na nakatutok daw sa atin. May kwento to si Secretary Banoy Lopez. Nakikinig pala siya sa atin kanina. Tinatanong natin bakit parurusahan ng LTO yung hindi naman siya yung nagmamaneho, kundi nakipagbugbugan lang doon sa matandang driver. Kasi ang violation is improper person to operate a vehicle. Improper person. And since he has a license, we can revoke so he cannot operate a vehicle anymore because of his attitude. So kaya parang sa Amerika, kumbatsero, di ba, kapag ka paogag-ogag ka, tapos may mga record ka, hindi ka i-issuehan ng lisensya, kasama yun sa... Hindi, pag-i-issue pa lang yun. Pero ito, lalo na ngayon, kapag may lisensya ka na, tapos paogag-ogag pa rin, lalong may karapatan na i-revoke yung binigay sa yung lisensya because that is not a right, it is a privilege. So pwede na nga yun, yung example ko kanina, pag nakipag-away sa bar, pwedeng ipatawag ni Yusek Marcos pa rin Lacanilaw, tanggalan na ng lisensya. So ang paliwanag, improper, ano tawag sa sinabi ni sabi ni Secretary, ito po ay improper person to operate vehicle. Hindi, yung babae nag-ooperate, di ba? Yung babae nagmamaneho. So yung babae hindi tatanggalan ng lisensya yun. Kasi maayos siya, inaawat niya. Proper naman siya. Proper siya. So ang kaso po is improper person, no? To operate. Ay, Secretary Banoy. Magandang morning, Secretary. At nakita mo, Yuel, meron ba tayong kopya yung video, yun naman sa Binyang? Yung sa Binyang Laguna. Grabe yung mga road rage ngayon, Yung pinasok niya, binuksan niya yung sasakyan, sinugod niya yung lalaki. Abogado daw siya, parang abogado raw eh.
Nako. Sobrang sa sitwasyon natin ngayon yan sa traffic. Pero kahapon nagulat ako, medyo maluwag. Ano bang meron? Ano ba wala kahapon? Parang medyo Lunes, medyo maluwag ang traffic. Ba't kaya? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kailangan masikip. Kaya tuloy naaalala ko yung proposal dati ni Secretary Jerry Acusar na elevated walkway dyan sa EDSA. Secretary, buhayin nyo nga yan. Total, ginagawa nyo yung itong sa Binondo, yung Pasig Esplanade. Ang ganda ng ginawa nyo, Secretary Acusar. Baka pwedeng ituloy nyo na yung pakihalungkat nyo nga yung blueprint nun. Para maakit din ang ating mga kababayan na maglakad na lang sa kalusugan. Yung EDSA na yan, kapag meron tayong magandang elevated walkway dyan, may nakasilong ka, pwede maglakad, tapos may mga nakikita ka, halimbawang konting mga mabibili sa gilid. Yes. Hindi mo mamamalayan, nakarating ka na pala ng Makati, naglalakad ka lang. Naka-6 na oras ka na pala. Ay, Ka Jerry Labasan, sino ba ang gusto mo ipakulong doon? May gusto mong ipakulong si Ka Jerry Labasan doon sa Payatas Si Kuya Homer Luigi Guillen ay birthday ngayon. Kuya Homer. Magandang morning. Binabati ka ni Administrator Eddie Guillen. Uy, Administrator pinagmamalaki ka ni Secretary Vince Dizon sa hearing ng Senado kahapon Tinanong kasi ni Senator Bam Aquino, meron ba naman kayong maayos-ayos na proyekto dyan? Puro na lang masama yung hindi, sabi niya, may maganda kaming project. Partnership ng DPWH at NIA. Yun yung pinuntahan ng Pangulo sa Claveria. Nung nakita ko Mr. Senator, talagang hindi daw niya napigil ang sarili niya na sabihan ng Pangulo, puntahan ninyo to. At masisiyahan kayo dito. Yun nga po yung sa Claveria, Cagayan na napakagandang proyekto. May mga magaganda rin pong nagagawa ang gobyerno. Meron. Ay, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Happiest birthday kay Manila Pau District Chief Patrick Montemayor. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Mother Malu Cabral. Mother! You listen very carefully. Ito na yung update natin. Tinanong natin to kahapon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso kung may pinalitan na ba. Kasi yung mga nagsulat para siya mag-resign ay kung pinalitan na ba kasi may report na gano'n. Totoo nga pala kumbatsero na nagtalaga na ang Pangulong Bongbong Marcos ng mga bagong board directors ng GSIS. So ito pong si Ma'am Maria Merceditas Gutierrez ay pinalitan na. Si Rita Riddle ba to? Riddle ay pinalitan na rin. At si Emmanuel Samson ay pinalitan na. Sila po yung mga board members ng GSIS, Board of Trustees. Ang pumalit po kay Merceditas Gutierrez ay si Gary Velasquez de Guzman. Gary Velasquez. Teka, parang kilala ko to. Si Gary de Guzman, dating USEC ng DSUD at dating USEC ng DOTR. Baka nga. Si Gary. Tapos si Rita Riddle ay pinalitan ni Gilbert Sadsad. Gilbert Sadsad. At ang pumalit naman kay Emmanuel Samson ay si Enrico Gregorio Trinidad. Gregorio Trinidad. Ito po ay sa bisa ng isang kautusan na inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos dated October 17. So ito yung araw na na-publish yung sulat nila asking for PGM Vic's Veloso's resignation. Ayun, yun po yung latest dyan sa GSIS na may bakbakan po dyan. Sana naman matahimik na dyan. Matahimik na po dyan dahil pera po ng mga empleyado ng gobyerno yan. Pero ang laki pala ng kinikita ng GSIS sa kanilang mga investment. Malaki. Akalain mo, ngayong taon lang na to, magkano as of August, kumbatsero? 100 billion net income ng GSIS. O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Let the Bible bell come